mga kapatid at sa mga nakasama natin. Nandito ulit po ako na hihingi ng ilang sandali sa inyong oras ngayong araw na ito para makapag-share po ng isang topic na muli ay ano siya, napapanahon siya sa ano natin, sa kalagayan natin. So, ito po yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito, A Voice in the Wilderness, Witnessing Perspective on the Calling of John the Baptist and Ours. So yan po yung ating discussion for today. Pero bago po tayo pumunta doon, ay atin muna ibigay sa Panginoon yung ating pag-uusapan. Magdasal po muna tayong lahat. Ama, kami po nagpapasalamat sa iyong biyaya at presensya sa gitna namin ngayon. Saan kami nandoon, Lord God, habang naka-tune in dito sa online fellowship ng Christ Life North Caloocan. Ikaw, Panginoon, ay maging makapangyarihan, maging mapagbiyaya, Lord God, sa iyong mga anak, Panginoon, at sa mga tao, Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng pagpapala ng pagtitipon na ito at lahat ng mga gagawin ng Panginoon sa mga buhay namin, sa pananampalataya namin at paglalakad namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. May mga tumatawag po, busy. So, magandang umaga po, Pastor Joey. Magandang umaga, Sister Feli. Magandang umaga sa mga kapatid na kasama natin ngayong araw na ito. Yung pag-uusapan po natin, ito po, katulad na sinabi ko kanina, A Voice in the Wilderness, Witnessing Perspective on the Calling of John the Baptist and Ours. So, para po siyang comparative discussion ng kung ano yung naging buhay sa bilang patutuo, bilang testigo ni John the Baptist at yung ating kalagayan bilang filled ng Holy Spirit ng kasalukuyang panahon at ng generation kung saan tayo nandoon. At ano yung ating pagkakapareho sa Kanya at ano yung dapat natin ding ginagampanan sa ating panahon. Kasi ginampanan niya yung Kanyang tungkulin bilang witness dun sa Kanyang panahon. So this is a talk about witnessing, about preaching and teaching the Word of God. Kaya ano siya, naka-highlight yung voice dyan, di ba? Hindi yung wilderness, kundi yung voice. Ito po yung breakdown ng ating pag-uusapan. So number 1 is a call of a witness. Number 2, John the witness. Number 3, John's testimony. Number 4, the voice in the wild. So yan po yung ating lalamanan sa discussion na ito. Kaya pasok na po tayo. Number 1 po sa ating discussion is the call of a witness. Meron bang ganitong pagkatawag? Hindi lamang dun sa bagong tipan, kasi alam na natin yon, di ba, sa Acts chapter 1 verse 8, lahat ng filled ng Holy Spirit, meaning lahat ng Christian, nung unang panahon ay tinawag silang mga testigo o magsisilbing patutuo sila ng Panginoong Hesus. Saan man sila makarating, sino man yung kanilang mga kasama at ano man yung kanilang mga kalagayan. Pero meron pa bang ganitong call prior to this? Sa Isaiah 43 verse 10, sabi dito ni Isaiah, "You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe and understand that I am He. Before me, no other God or no God was formed, nor shall there be any after me." So ito yung sa isang banda, yung kalupunan o grupo ng mga patutuo na pinili ng Panginoon bilang mga tagapaglingkod niya at tinawag niyang mga witnesses sila, yung sangbahayan ng Israel. At sila yung mga witnesses. Sinabi dito, pinili ko kayo pang maging servant upang malaman ninyo, manampalataya kayo at maunawaan. So, to know, to believe, to understand that I am God. Diba, eventually yun yung ibig sabihin. Before me, no God was formed, nor shall there be any after me. Before and after me, sabi niya, no other God. So ang pagpapatutuo na ginawa ng Israel nation, so yung mga Hudyo noong unang panahon na ini-expect ng Panginoon bilang pagkatawag nila is to testify that there is no other God than God Himself. Yung God nila, di ba? Walang ibang God. Yun yung patutuo na gagawin nila. Okay? At kanilang maintindihan ito sa kanilang
pagiging servant at pagiging witness. Sa verses 11 at saka 12, sabi niya, I am the Lord, and besides me, there is no Savior. I declared and saved and proclaimed when there was no strange God among you, and you are my witnesses, declares the Lord, and I am God. So, ito yung parang buod ng kanilang calling o pagkatawag bilang patutuo, di ba? Na kanilang patutuhanan sa mga bansa na meron lang iisang God at iisang Savior, wala nang iba pa. Di ba? Sila yung magsasabi niyan. Hindi yan gawain ng Panginoon, gawain nila. Dahil nakilala nila yung Panginoon, dahil naintindihan nila siya, dahil nakilala nila siya, pinaniwalaan nila siya, sinusunod nila siya. Kaya meron silang pagkatawag na ipakilala din itong Panginoon na ito sa ibang mga tao. At kung ano yung kanyang diniklara, kung ano yung kanyang iniligtas at ipinahayag, yun din yung kanilang gagawin. Yun din yung kanilang sasabihin bilang mga patutuo ng Diyos. So, nung unang panahon, yun yung ibig sabihin ng maging patutuo. Okay? I-preach mo, i-declare mo na there is no other God but God. Yung God ng Scriptures, yung God ng mga Hudyo, ng Israel. At i-witness mo sa kanila kung paano mo nakilala itong God na to at sino itong God na to at paano mo siya naintindihan. Diba? So, walang other God form. Ibig sabihin, walang Diyos-Diyosan. Diba? Sila, hindi lamang sila, kundi yun din yung kanilang ipinapakilala. Wala sanang Diyos-Diyosan, wala dapat Diyos-Diyosan sa buhay ng mga tao. Walang pagsamba sa rebulto, walang pagsamba sa mga estatwa, sa mga larawan. Noong unang panahon ay ganoon. Kundi sasambahin mo, kikilalanin mo yung God lang na nag-iisa at tagapagligtas. Okay, yun yung gawain ng witness. So, parang ganun din tayo, di ba? Katulad ng sinasabi ng Acts 1, hindi ko na nailagay dito kasi alam naman natin yung karamihan sa atin sa Christ life, yung Acts chapter 1 verse 8. Kapag natanggap natin yung Holy Spirit, tatanggap tayo ng kapangyarihan. Pero hindi lang yon, magiging mga patutuo tayo ng Panginoon, ng Diyos, ng Panginoong Jesus. Kaya nga sa John 1 verse 1 at saka 2, okay, ito na yung panahon ni Juan Bautista. Ito na yung umpisa ng kanyang pagiging patutuo. In the beginning was the Word. Sabi niya, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. So, bakit ganito ang umpisa ng kanyang ebanghelyo, yung Gospel of John, na pinatutuhanan niya na ang berbo na eventually ay magiging tao, di ba, sa verse 14, si Jesus Christ ay Diyos. At siya ay nasa pasimula nung una pa man. Hindi siya nagsimula, kundi nandun siya nung pasimula. At siya yung nagsimula ng lahat ng mga bagay. Okay? Yung God na Word na nagkatawang tao ay nandun na nung pasimula. Verse 3, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Lahat ay ginawa sa pamamagitan niya. Walang anumang nangyari o nagawa kung hindi sa pamamagitan nitong Word na ito na nagkatawang tao. So, ito yung kalagayan ni Jesus Christ bago siya magkatawang tao at maging tagapagligtas natin siya na namatay sa krus. Siya ay Diyos, kasama ng Ama, eventually yung kasama niyang persona ng pagka-Diyos na yung Father. At siya yung Creator God, katulad ng sinasabi ng verse na ito. Okay, so itong John as a gospel ay hindi lamang siya nagkukwento ng kung sino si Jesus Christ bilang tagapagligtas natin, kundi kung sino si Jesus Christ before maging tagapagligtas natin. So, hindi lamang siya good news about Jesus Christ as a Savior, kundi good news of Jesus Christ as a God or the God, di ba, ng creation at yung God ng lahat ng mga bagay. So, isa siyang defense laban sa pananaw na si Jesus Christ ay tao lang. Isa siyang apologetic at defense para sabihin na si Jesus Christ ay God. Di ba? Itong John na as gospel. Sa verse 4, sabi niya dito, in Him, doon kay Jesus, yung verbo na creator. Sabi niya dyan, in Him was life, and the life was the light of men. So, siya din yung buhay, nasa kanya yung buhay, at siya din yung ilaw, yung liwanag. So, nandito yung discussion tungkol kay Jesus Christ dito sa first 4 verses na ito ng John.
dinagdagan pa niya ng ikalima. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Nung dumating yung Panginoong Hesus na siyang God na nag-create ng lahat ng mga bagay, na nasa kanya yung buhay, na siya yung liwanag, ay nagkaroon ng ng friction yung liwanag at yung darkness. Kasi nung dumating siya dito sa lupa, merong darkness kasi merong sin, di ba? Yung sangkatauhan. Pero the darkness has not overcome it. Hindi nag-prevail, hindi nanalo yung darkness, kundi tinalo niya yung darkness. So yung first 5 verses ng John as a gospel ay tungkol sa defense about Jesus Christ's deity. Si Jesus Christ ay God at ito yung kanyang resume, di ba? Nilikha niya lahat ng bagay, nandun na siya nung pasimula at siya ay dumating para magbigay ng buhay ng liwanag at tinalo niya yung kadiliman, di ba? So, yun yung in a nutshell, yun yung pagpapakilala ng Apostle John by the Holy Spirit kung sino yung si Jesus Christ. Kaya lang yung sumunod na mga verses na yan yung call to witness, yan yung call to witness. Yan yung papatutuhanan mo, di ba? Tungkol kay Jesus Christ at tungkol kay God. So, kaya nga yung Gospel of John parang witness yan, patutuo tungkol sa Panginoong Hesus. Kaya lang, pinag-uusapan natin na witness dito is si John the Baptist, di ba? Yung sumunod na mga verses, yan, number 2 na tayo, John the Witness, di ba? Palagi nating naririnig na John the Baptizer siya, John the Baptist. Pero, bakit nakalagay dito na John the Witness? Kasi, yung sumunod na mga verses after ng verse 5 sa John 1, sabi niya dito, there was a man sent from God, whose name was John. Okay, yan yung verse 6. So pagkatapos na i-discuss yung tungkol sa deity ni Jesus Christ, di ba? Nagkaroon ng parang nagkaroon ng interval na bigla na lang sumingit yung pero merong tao, di ba? Na ang pangalan ay John. Sino itong taong ito at bakit siya mahalaga? Siya ay galing sa Diyos, sent from God, sabi niya dito. Diba? Galing siya sa Panginoon. By the way, ang pangalang John pa lang, ibig sabihin sa Bible, Johanan or John ay the gift from God, o kaya naman the mercy or grace of the Lord. Yan yung ibig sabihin ng John. So, kahit yung kanyang pangalan, si John the Witness or the Baptizer, ay mensahe mismo, di ba? Siya yung gift ng Panginoon kasi siya yung magdadala ng mensahe ng kaligtasan. So, hindi lang siya yung mahalaga siya hindi dahil sa kanyang katawagan, kundi mahalaga siya kaya dahil galing siya sa Panginoon, dahil ipinadala siya ng Panginoon sa atin. So, kung hindi siya pinadala ng Panginoon, itong John na ito, hindi natin maririnig yung tungkol sa Panginoon at hindi natin mapapakinabangan yung mensahe mula sa Diyos. Siya yung witness. So yung dito sa John's Gospel na ito, yung unang-unang tinawag na witness ay hindi yung mga disciples, kundi si John the Baptist, di ba? Pero hindi siya tinawag na Baptist dito, kundi tinawag siyang witness, di ba? Marturia, martus ang mga Greek term ng witness na ito. So he came as a witness to bear witness about the light that all might believe through him. Siya ay dumating, di ba, itong tao na ito pagkatapos na i-discuss yung tungkol sa God na sana wala nang kulang pa itong God na to kasi siya yung creator, siya yung savior, siya yung life, siya yung light, siya yung God. Pero sino makakaalam ng tungkol sa kanya? Muli, gagamit siya ng witness. A man sent from God. Na mag-witness siya, bearing witness about this light, about this God, about this word, di ba? About this creator. Upang sa pamamagitan ng patutuo, yung words na sasabihin o ipipreach o yung ituturo nitong tao na ito. Sabi niya that all might believe through him. Sa pamamagitan niya, maniniwala sila yung tungkol sa Godhood ni Jesus Christ, ang divinity ni Jesus Christ at lahat ng patungkol sa kanya. Bilang Savior at bilang God, He was not the light. Sabi niya dyan, He was not the light but came to bear witness about the light. Mahalaga yan sa discussion natin mamaya. Hindi siya yung light, hindi siya yung God. Kasi pwede mong ipagkamali na dahil sa kanyang katawagan, dahil sa kanyang mensahe, dahil sa kanyang gagawin, ay ma-inlove tayo dun sa kanyang pinadala na ito na si John. Pero sabi niya, hindi ako yung God, hindi ako yung light, di ba?
yung sumunod na titingnan natin sa John 17 verse 18 to 20 at 20. Ito yung prayer ni Jesus Christ bago siya hulihin at bago siya patayin kinabukasan. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. So pinagpipray ni Jesus Christ dito yung kanyang mga disciples. At ang sinasabi niya sa Ama, sabi niya, katulad ng pagpapadala mo sa akin sa sanglibutan, pinapadala ko rin sila, isinusugo ko rin sila sa sanglibutan. I do not ask for this only, but also for those who will believe in me through their word. Bakit niya pinagpipray itong mga alagad na ito? Bakit niya hindi sinabing tanggalin mo na sila sa sanglibutan? Hindi, ipinapadala ko nga sila doon sa sanglibutan katulad ng pagpapadala mo sa akin. Kasi ang unang isinugo si Jesus Christ para sa kaligtasan, di ba? At sabi niya, kung paano ko isinugo, ganun din. Para sa kaligtasan, mangangaral sila. Para sa kaligtasan, sila ay magiging patutuo. At may mga maniniwala sa kanila, may maniniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Gusto kong itaas hindi yung mga tao na nag-witness kundi yung katawagan ng witnessing o witnesses. Kasi sa pamamagitan natin, katulad ni John, man, di ba? Tao siya. Compared dito sa God nito na napakalaki, pero kung wala yung tao na gagamitin ng Panginoon, hindi sila maniniwala sa Panginoon, hindi nila makikilala yung Panginoon. So, you see, napakahalaga ng ating katawagan, napakahalaga ng katawagan mo at katawagan ko. Katulad ni John the Baptist or John the witness, di ba? Nakatulad din natin, di ba? Sa pamamagitan ng mga witnesses na ito, sabi niya, they will believe in me through their word. Di ba? So mahalaga 'yon, katulad nung nangyari kay the witness. Dito sa John 1, ulit sinabi niya dito that all might believe through him. Di ba? Dahil sa witness ni John, maniniwala sila yung tungkol sa Panginoong Jesus na siya yung creator, na siya yung God, na siya yung savior, na siya yung magbibigay ng light, na siya yung magbibigay ng life, at siya yung tatalo dun sa kadiliman. Di ba? Kasi dumating ang witness upang magpatotoo tungkol sa Diyos. Huwag natin kalilimutan kasi yan yung call to witness kahit sa Isaiah. So, yan po yung witness ni John, di ba? O si John as the witness. Okay, so parang ipinagpapatuloy niya yung kalagayan ng mga Israelites dun sa Isaiah. Yung mga prophets ng Israel, yung mga tao ng Israel, so ipinagpapatuloy niya. Kasi hindi natin siguro nitatanong, siya yung pinakahuli na prophet ng Old Testament, si John the Baptist, upang i-proclaim yung tungkol kay Jesus Christ at sa pagliligtas ni Jesus Christ. So, kaya siya, unang-una, bago siya maging Baptist, ay witness muna siya, bago siya maging baptized. Okay, so, number 3, paano siya nangaral? Ano yung ipinangaral niya? Ito yung interesting. Kasi ang ipinapangaral natin bilang ebanghelyo ay si Jesus Christ na dumating, namatay, nabuhay ulit after 3 days, di ba? Pero hindi lang 'yon. Ganun din yung Holy Spirit, sinasabi din natin na kinakailangan tanggapin, magsisi yung mga tao, magpabautismo ng lubog sa tubig. Lahat ng ito ay kinakailangan para sa kaligtasan. Pero may weight ba yun? May bearing ba yung ating mensahe bilang mga patotoo? So, ihambing natin sa testimony ni John. Okay? Simulan natin dito kasi maganda siyang discussion. So, John 3:32 to 33. Tungkol pa rin kay John the Baptist. The witness. He bears witness to what he has seen and heard. Kung ano yung kanyang nakita at narinig, yun yung kanyang pinatutunayan, pinatutuhanan. Kasi yun yung ginagawa ng mga witnesses, di ba? Ang term ng witness is a court term. Sa korte lang siya, di ba? Na terminology. At ito yung mga testigo, yung mga nakakita, yung mga nakarinig ng krimen, at sila yung tinatawag upang magpatotoo. Diba? Kinakailangan nila maging transparent at honest. So, yung nakita lang nila yung sasabihin nila. So, ganun yung ibig sabihin ng witness dito. Yet, sabi niya, no one receives his testimony, pero walang tumanggap ng kanyang patotoo. Diba? Katulad ng nangyayari din sa atin. Hindi mabili ang testimony sa sanglibutan tungkol sa kaligtasan at sa Diyos. Whoever receives his testimony sets his seal to this, that God is true. Pero sa mga tumanggap ng kanyang patotoo, ay napapatunayan nila na ang God ay totoo. You see, napakaganda ng gawain natin. Kasi ipinapakilala natin yung God at kapag pinaniwalaan nila yung ating patotoo, malalaman nila, di ba, na ang God ay totoo talaga. Siya ay matapat, siya ay loyal, siya ay God na merciful, siya ay kung sino yung God na sinasabi niya. Mapapatunayan nila once na naniwala sila sa testimony natin. At mag-react. At ang reaction is obey this God. Di ba? Yun yung gagawin nila. John 1 verse 19 to 20. And this is the testimony of John. Diba?
the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" He confessed and did not deny but confessed, "I am not the Christ." Diba? Kasi nung time na ito, pinaghihinalaan nila kasi nangangaral siya, masyado siyang walang takot, masyado siyang matapang na nangangaral, ganyan. So, iniisip nila baka ito na yung Kristo na iniintay natin, yung Bisaya na iniintay natin. Kasi pinangakuan yung mga Hudyo ng Bisaya, yung Kristo na dadating upang tubusin sila, di ba, sa kanilang kalagayan. Pero sabi niya, nung sinabi niya, "Who are you? Sino ka?" Sabi niya, hindi na dininay, pero i-confess niya, sinabi niya, "I am not the Christ." Straightforward. Di ba? Bakit nakapasok sa testimony niya yung na-question siya ng mga tao? Kasi sa ating testimony din, sa ating pagpapatuto, we have to allow people to ask questions. Di ba? Hindi lamang yung ang magpatuto ay magkwento ng tungkol sa Panginoong Hesus, magkwento tungkol sa doktrina, sa Word of God, etc. Tapos hindi na natin pasisingitin yung mga kausap natin. We have to allow questions mula sa kanila. I-question nila yung sinasabi natin, i-question nila yung mga sagot natin dun sa kanila kung may mga question sila. Pero ganun din yung gagawin natin. Kasi it's a conversation dapat. Conversational dapat yung witnessing, di ba? Meron tayong mga time na magsalita, meron din silang time na magsalita. Mag-question at papayagan natin yung questioning. Hindi lamang tayo magsasalita ng magsasalita. So, bakit mahalaga yon na sinabi ni John, hindi ako si Kristo? Kasi katulad ng sinasabi ko kanina, nagkalat ngayon yung mga imbis na ang pasikatin nila si Jesus, yung God ipakilala nila. Hindi, eventually ang pinapakilala nila yung sarili nila, di ba? At isa sa mga pinaka favorite ko na nabanggitin ay si Kibuloy, di ba, na taga Davao. Kasi dito sa kanyang sinasabi dito na siya daw yung pipirma ng ating kaligtasan. Na kung hindi daw niya pipirmahan yung clearance ng kaligtasan natin, ay hindi tayo maliligtas. At ang deadline, sinabi niya, is sa December 25, 2021, dahil ito daw yung araw ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. At siya yung yung appointed Son of God at owner of the universe. Kasi lahat ng yan ay angkin niya eh. Lahat ng yan ay pinatunayan natin nung nakaraan na yan yung angkin ni Jesus Christ. So, papalitan mo si Jesus Christ, pero yun talaga yung palagay nitong taong ito sa sarili niya. Isa siyang impostor na anak ng Diyos, di ba? At yung sabihin mo na ako yung pipirma ng kaligtasan mo, nasan sa Bible niyo? Pero may mga tao na naniniwala sa kanya. Why? Kasi ayaw nila na pakinggan yung testimony ng scriptures. Ayaw nila yung pakinggan yung pangangaral ng scriptures. Ang pinapakinggan ng mga tao na naniniwala sa kanya lang ay siya lang. Di ba? Eventually, yung mensahe niya ay siya na. Hindi na yung Panginoon mismo. Di ba? At may mga taong ganito yung kakapalan ng mga mukha nila. Na dayain yung mga tao. At pinalitan na nila yung mensahe. At sabi ni John the Baptist, meron din siyang ganun na pagkakataon. Pero, are you the Christ? No, I am not the Christ. He confessed, he did not deny. Pero itong taong ito, sa panahon natin, sa generation natin, sa bansa natin, dumadaya siya ng mga libu-libong mga tao na sinasabi niyang, ako yung pipirma ng kaligtasan ninyo. Saan nakalagay sa Bible na December 25 yung kapanganakan ni Jesus Christ? So mali ka na kaagad doon, di ba? Saan nakalagay sa history na December 25 yung kapanganakan ni Jesus Christ? Historically, traditionally, at even biblically, wala kang makikita na nakalagay December 25 yung kapanganakan ni Jesus Christ. Left and right, ang daming mali nitong taong ito. Kaya lang, nakakalungkot kasi mas paniniwalaan ng mga tao yung katulad ni Mr. Kibuloy kaysa yung salita ng Panginoon, di ba? So nabanggit ko lang 'yon kasi ang totoong witness hindi niya ituturo yung sarili niya eventually at gagawin niyang mahalaga yung sarili niya sa kanyang mga pangangaral at sa kanyang witness. Sa John 1:21-22, nagpatuloy pa yung kanilang questioning kay John the witness. What then are you, Elijah? He said, I am not. Are you the prophet? Di ba? Yung si Jesus Christ na dadating na magbibigay ng mensahe. Kaya nga siya tinawag na the word, di ba? Ito ay prophesied sa Exodus noong time ni Moses, yung the prophet na dadating. And he answered, no, hindi ako yon. So they said to him, who are you? We need to give an answer to those who sent us. What do you say about yourself? Eventually, kikilatisin nila tayo bilang mga patutuo. Eventually, hindi na lamang yung sinasabi natin yung mahalaga sa mga tao, kundi sino ba yung tao na yan? Ano yung mga credential niya? Pero huwag tayong papa-apekto, di ba? Magpatuloy lang tayo na sabihin yung totoo. Hindi
ako yan, hindi ko naabot yan. Ikaw ba ay nag-aral, etc. ng tungkol sa, kasi palagi nang sinasabi yun, saan ka nag-aral bilang pastor, etc. Wala kaming pinag-aralan na ano pa man. Kasi kahit sa Bible ay hindi naman yung requirement, di ba? Yung Holy Spirit, yung relationship mo sa Panginoon at love mo na sundin yung Panginoon by serving His people or the people, di ba? Yun yung dapat natin ginagawa. Pero mahalaga sa kanila yun, di ba? Yung credential, mahalaga sa kanila yun, yung letters after your name. Yun yung hahanapin nila, di ba? Pero kahit sino ka pa, pwede kang gamitin ng Panginoon. Kahit na hindi ka related sa sino mang propeta o related sa sino mang ginamit ni Lord before you. Di mahalaga yun. Di ba? Pero sa bansa natin, nagkalat yung ganito. Di ba? Paano na lang kapag wala na sila? Katulad ni Mr. Soriano, paano na lang kapag wala siya? So, sino nang magpapatuloy? Kasi eventually, mas sumikat yung mga tao kaysa yung mensahe nila. Di ba? Hindi yung tungkol kay Jesus Christ at sa kaligtasan ng Panginoon. Kasi ang madalas ang kanilang ginagawang conversion is pag natalo kita ng debate, di ba? Pag mas magaling ako sa iyo, aanib ka sa amin. Pero nasaan na yung kaligtasan? Nasaan na yung witnessing tungkol kay Jesus Christ at pagtuturo tungkol sa totoong God, di ba? Sa isang banta. Yun, nabanggit din natin ito nung nakaraan. Kasi ito yung mga sikat sa panahon natin. Ito yung mga sikat sa sa context natin. So ito daw yung sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ibig sabihin, sent by God siya at wala nang iba pa. So siya yung magkuklose ng mensahe, di ba, ng Diyos. Pero nowhere sa scriptures na nagsasabing manggagaling sa Pilipinas. Kaya lang meron silang mga ganong mga pananaw tungkol sa mga out of context na mga scriptures sa Isaiah, di ba, sa Revelation. So eventually tinawag ng mga alagad ni Felix Manalo yung kanyang sarili bilang ang pinakahuling sugo ng Diyos sa mga huling araw. Galing sa silangan o malayong silangan. Ayun daw yung Pilipinas, di ba? Kaya lang marami na tayong mga discussion tungkol dito. Gusto ko lang puntuhin siya kasi naging mas mahalaga na yung ipinadala kaysa yung mensahe niya kung totoong pinadala siya. Di ba? Eventually, yun na rin yung additional na dapat mong gawin. You have to believe Mr. Manalo para lang maging kabahagi ka ng iglesia na totoo. Kasi kahit kabahagi ka na ng iglesia pero hindi ka naman naniniwala sa sinasabi ni Mr. Manalo sa kanyang sarili, hindi ka pa din qualified, di ba? Sa isang banta. So yun yung kanilang kalagayan, yun yung kanilang mga pananaw. Pero dito sa philippinculturaleducation.com.ph tungkol kay isang article tungkol kay Mr. Manalo. Sabi dito, alam niyo ba, Felix Manalo hindi naniwala sa kanyang sarili bilang huling sugo ng Diyos sa mga huling araw. Noong 1914, nung nagsimula yung iglesia noong 1914, hindi yun yung kanyang pangangaral. Hindi itinuro ang doktrinang ito sa mga kanib ng kanyang iglesia ni Cristo hanggang noon lamang 1922. Nagsimula lamang na ituro yung tungkol siya sa kanya bilang sugo. Mga 8 years after nagsimula yung church, di ba? So hindi yan yung main doctrine nila. Kaya lang kinakailangan itaas mo itong tao na to para magkaroon tayo ng leader na sa isang banda meron siyang credential na biblical, di ba? Yun yung kanilang mga pananaw. Kaya lang siya ba yung sugo ng Diyos? Muli nung nakaraan pinag-usapan na rin natin yan at nakita natin na ang sugo ay ang Panginoon, ang sugo ay hindi lamang yung si Mr. Manalo. Katulad ng makikita natin mamaya. So John 1 verse 23. He said, I am the voice. So hindi ako yan, hindi ako Kristo, hindi ako si Elijah, hindi ako yung prophet. I am the voice. Ako yung boses. Bakit voice siya? Of one crying out in the wilderness. Diba? Make straight the way of the Lord as the prophet Isaiah said. Diba? Ako yung fulfillment ng sinasabi ni Isaiah. Diba? Makikita natin mamaya. Isaiah chapter 40. Pero sabi niya, I am the voice. Bakit the voice siya? Kasi Jesus Christ, yung kanyang patututuhanan ay the word. Siya yung vehicle ng word. Diba? Ang voice ay yun yung sound para yung word ay marinig. So sabi niya, ako yung voice. Wala akong anumang kinalaman sa katanyagan, sa kapangyarihan, wala akong lahat niyan. Ako lang yung vehicle ng word. Ako yung voice, sabi niya. Crying out in the wilderness, 'di ba? Kaya ngayon yung ating yun yung ating title, The Voice in the Wilderness. So
ang sikat kay John the Baptist sa scriptures ay hindi yung pagiging baptist niya, kundi yung pagiging witness niya. Being the voice, crying out in the wilderness. So, yan yung si John at yung kanyang testimony. Dadalhin niya yung word. Hindi yung word lang of God, kundi yung word na God, si Jesus. Kasi yun yung gagawin ng witness. Yan yung testimony ng witness. He's not going to testify about himself. He's not going to testify about his position. He's going to testify about the one who called him, di ba? Hindi siya maggugugol ng maraming panahon na i-discuss niya lahat ng mga patungkol sa kanyang sarili. At merong mga raming ganyang mga ngaral sa panahon natin. Okay? I-discuss nila yung tungkol sa mga credentials nila, i-discuss nila tungkol sa mga nagawa nila, etc. etc. May mga time na kinakailangan natin mag-testify, di ba? Yung testimony tungkol sa ano natin, sa mga himala ng Panginoon na ginawa niya sa sarili natin, etc. Pero we are not going to take credit, okay, sa ano pa man na nangyari sa atin, kundi yung credit ay sa Panginoon lang lahat. Kasi we are going to testify. Tayo ay witnesses of Jesus or to Jesus. Okay, number 4, the voice in the wild. Okay, ito yung titingnan natin. So, being the voice, ano yung kanyang mensahe? 'Di ba? Nakita na natin kanina. Okay, magte-testify siya tungkol sa God. Magte-testify siya tungkol sa life, sa light, sa creator na ito. Magte-testify siya tungkol sa the word na God. Pero ano ang implication ng kanyang mensahe? So merong 4 na iniligay ako dito. The voice in the wild, the voice of faith. Kapag maririnig yung mensahe ng witness, either si John yan or yung witness ngayon na filled ng Holy Spirit at ikaw at ako yon, di ba? Tayo magsasalita, tayo ay tinig ng pananampalataya. Ibabangon natin yung pagdududa, ibabangon natin yung kawalan ng pananampalataya upang maging pananampalataya, yung doubt at saka yung unbelief. Sabi niya dito sa Romans chapter 10 verse 17. So sabi niya dyan, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So sikat na verse ito, di ba? Faith comes from hearing. So alam natin yon na walang faith kapag hindi natin naririnig yung salita ng Panginoon. Di ba? Mahalaga yung prayer pero nagpapatibay ng faith yon. Pero ang faith ay nanggagaling sa hearing. Pero ano talaga yung context nitong verse na to? Ito ba ay yung kinakailangan natin makarinig tungkol sa miracle, kaya kinakailangan natin makarinig ng word of God para magkaroon tayo ng faith sa word niya tungkol sa miracle? Ano yung context ng verse na ito? Tingnan natin yung totoong context ng verse 17. Ano yung naririnig natin para magkaroon tayo ng faith? Faith saan? Di ba? At ano yung discussion dito? So verse 13-14. Sabi kasi dito, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? Diba? So, sabi niya dyan, kung sinong tumawag sa Panginoon, maliligtas siya sa pangalan ng Panginoon. The name of the Lord is Jesus, diba? Si Christ. Yan yung pangalan ng Panginoon. Isa yung Panginoon sa Bible. So, yun yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 8, or 8 verse 6. Pero sabi niya, paano sila maniniwala? Tatawag, di ba? Kung hindi sila naniniwala. Pero paano sila mako-convert sa pagiging unbeliever to a believer kung hindi sila nakarinig? Kasi remember, di ba? Faith comes by hearing. So, nako-convert sila by hearing. So, they have to hear something about this God para tawagan nila itong God na to. Pero, how can they be converted from being an unbeliever to a believer kung walang magsasalita sa kanila at mag-preach sa kanila? Diba? So mahalaga yung mag-preach sa kanila. Kaya nga sa verse 15-16, and how are they to preach? At itong mga mangangaral, paano sila mag-preach unless they are sent? Kung hindi sila isinugo. Diba? So kinakailangan isusugo yung mga ngaral. At sino yung mga isusugong mga ngaral? Bawat isa na mangangaral ng mabuting balita. Katulad ng sinabi ng susunod, as it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. If you preach the good news, yung salvation ng mabuting balita, you are sent. Ikaw ay isinugo upang buhayin yung pananampalataya nila, upang kung magkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos, tumawag sila upang maligtas sila. That's the parang yung steps para magkaroon sila ng salvation sa God, di ba? Para magkaroon sila ng faith, kinakailangan ng mga ngaral, at yung mga ngaral kinakailangan
ipinadala o sinugo. Paano mo alam na isinugo siya? Kasi mangangaral sa sayo ng mabuting balita. At ano yung mabuting balita na ipapangaral niya? But they have not all obeyed the gospel. Yung gospel na sinusunod, obey, mayroong obedience na nire-require. Yung gospel kasi madalas, pinaniniwalaan lang, yun lang yung requirement. Kaya nga, yung gospel ay, ang tanging reaction mo lang dapat daw doon is you have to believe. Kaya nga faith alone, di ba? Pero dito, para maligtas ka, at ano yung tamang reaction mo sa good news, yung preaching ng good news, you have to obey the gospel. Meron kang susundin. Kaya nga, meron tayong sinasabi na kapag narinig mo yung pangalan, yung ginawa ni Jesus Christ sa krus at nabuhay siya at available na yung Holy Spirit, you have to repent, you have to be baptized, you have to receive the Holy Spirit with the evidence, with the first manifestation of speaking in tongues. Why? Kasi you have to obey the gospel. Hindi lamang you have to believe the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us? Sinong naniniwala sa narinig sa amin, sa mga narinig nila sa amin, di ba? Kahit si Isaiah, nakita niyo yung pangangaral ng gospel nung time ng first century hanggang sa panahon natin na hindi siya pinaniniwalaan. Paano mo malalaman na pinaniniwalaan nila? Kasi sila ay susunod sa ebanghelyo. Hindi lamang sila maniniwala sa ebanghelyo. So, yung sumunod na verse na, yun na yung sinabi natin kanina, di ba? Faith comes by hearing, and hearing the word of God or word of Christ. Bakit mahalaga yon? Yung pangangaral? Kasi kung walang mangangaral, walang magwi-witness, walang magpi-preach, walang mga reaksyon katulad ng believing the gospel at obeying the gospel. Therefore, walang masisave. Ganun kahalaga yung pagkatawag mo. Therefore, ang sinasabi dito, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Hindi lamang how beautiful are the words, hindi lamang how beautiful are the voice or kaya naman yung words na lumalabas na nagpipreach, kundi how beautiful are the feet. Why? Saan ka na nakarating sa pangangaral? Hindi lamang yung kaya mo bang mangaral. Kaya mong mangaral, pwedeng alam mo yung ipapangaral mo, pero are you doing it? Pero sinasabi mo ba sa pinakamarami at pinakamalayo? That's why how beautiful are the feet. Diba? That's why kahit yung isa sa mga armor of God ay yung feet should with the gospel daw. Diba? Yung paa na nasa patusan ng ebanghelyo, na ready palaging mangaral ng ebanghelyo na uri ng paa, diba? Kasi mahalaga sa ating armor yung pagiging witness natin at mahalaga sa kaligtasan ng mga tao at kaligtasan din natin yung pangangaral ng ebanghelyo natin. That's why kapag nangaral yung witness, meron siyang voice at ang voice niya ay voice of faith. Okay? Pangalawa, voice of salvation, yung kanyang voice, yung witness voice. Dito mababasa natin, okay, sa Luke chapter 1 verse 76 to 77. At nandito si Karaya, yung ama ni John the Baptist o John the Witness. So si John ay ipinanganak dun sa mag-asawa na katulad ni Abraham at ni Sarah ay hindi sila pwedeng magkaanak. Pero biniyayaan sila ng Diyos. Nung dumating siya, prophet yung kanyang tatay, si Sikaraya. At nag-prophesy si Sikaraya dito. Okay? Kasi habang nagbubuntis yung asawa niya dahil hindi siya makapaniwala na magkakaanak sila, si Elizabeth, ay hindi siya nakapagsalita. Di ba? So, nakapagsalita siya nung pinanganak na si John. Dito sabi niya, and you, yung kanyang prophecy, and you, child, will be called the prophet of the Most High. Kayo magiging propeta ng kataas-taasan, ibig sabihin propeta ka ng Diyos. For you will go before the Lord to prepare His ways. Dahil mauuna ka kaysa sa Panginoon upang ihanda yung kanyang daraanan. Ang Panginoon na mauunahan niya dito ay si Jesus kasi siya ay pinsan ni Jesus pero nauna siyang ipanganak at nangaral siya para siya ay ihanda si Jesus at ipakilala si Jesus. Hindi lamang yon, magiging prophet siya to give knowledge of salvation to His people in the forgiveness of their sins. Yan yung kanyang resume. Yan yung kanyang gagawin at objective ng kanyang buhay. Magiging prophet siya of the Most High at kanyang ipiprepare yung dadaanan ni Jesus. Mamaya makikita natin kung ano yung daan ni Jesus na yan. At magbigay siya ng kaalaman tungkol sa kaligtasan to his people sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ang kaligtasan ay kapatawaran ng mga kasalanan. Pero paano ito na-accomplish ni John? He will preach about it. Mag-witness siya tungkol dito. Di ba? Matthew 3 verse 1 at saka 3. Sabi niya dito,
in those days, John the Baptist came preaching. Kaya nga sinasabi ko, bago siya maging John the Baptizer, John the Preacher muna siya at John the Witness muna siya. Di ba? John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Di ba? Kasi siya ay voice in the wilderness muna bago siya baptizer in the wilderness. At ang kanyang pangangaral is repentance, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah when he said, the voice of the one crying in the wilderness. At ang kanyang boses ay tungkol sa salvation. At ang salvation ay forgiveness of sins. That's why kung kinakailangan nating maligtas, we have to repent in order to obtain forgiveness from God. So, kasali yung kanyang pangangaral, kasali yung kanyang ebanghelyo at witnessing sa repentance of sin para makapasok sa kingdom of God. Diba? Dito sa Mark chapter 1, so ano pa ang ganyang ginawa? John appeared. Hindi lamang witnessing at preaching, kundi John appeared baptizing in the wilderness. So siya ay preacher in the wilderness, siya ay witness in the wilderness, pero siya din ay baptizer in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Meron palagi siyang kinalaman, di ba? Yung repentance ay sa forgiveness at yung repentance at forgiveness ay sa baptism. Di ba? Kasi paano ka malilinisan? Water ang dapat maglilinis sa'yo. At yung water ay sa water ng baptism. And all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. So, yun yung kanyang requirements, di ba? Magsisi ka, magpabautismo ka, pero alam mo kung bakit ka nagpapabautismo. Dahil kinakailangan mong malinisan sa mga kasalanan mo at mapatawad yung kasalanan mo. Mayroon siyang koneksyon. Yung baptism ng water sa ating forgiveness at sa ikinukonfess nating mga kasalanan. Merong koneksyon siya. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Diba? Repent, be baptized. Hindi mo pwedeng paghiwalayin niya. Mark 1 verse 7 to 8. And he preached, ito pa yung isa pang preaching ni John, the witness, and John, the preacher in the wilderness. After me comes he who is mightier than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Pagkatapos niyang bautismuhan yung mga nagsisising mga tao at napapatawad sila dahil sila ay nalilinisan sa bautismo. So ano na ngayon ang mangyayari sa kanila? Okay na ba sila? Hindi pa, sabi niya. Hintayin ninyo yung magbabautismo pa ng isa pang bautismo with the Holy Spirit, di ba? Hindi to dagdag, kundi ito talaga yung requirement from God kasi he preached about this. So ibig sabihin, ito ay mensahe galing sa Panginoon, di ba? Meron pang magbabaptize at meron pang isa pang baptism, pero this time not with water, not with material, but with an immaterial element, the Spirit. Okay? At kinakailangan nyo mag-undergo din sa Kanya. So, yan yung kanyang ipinipreach. Repentance, baptism in water, at baptism ng Holy Spirit. Yan yung kanyang witness. Di ba? Kumpleto yun sa mga taong nananampalataya sa God kasi yun yung unang-unang bubuhayin niya. Yung unbeliever ay maging believer at kapag believer na sila, dapat sila magsisi, magpabautismo, tumanggap ng Holy Spirit. Otherwise, hindi siya witness. Otherwise, hindi siya yung ipinadalang preacher at sent para iligtas yung mga tao, katulad ng sinasabi ng Romans chapter 10. Kasi ito yung unang witness ng New Testament. Di ba? So, ang witness in the wilderness is the voice of salvation. Number 3, the voice of preparation. Kasi ipinadala si John the Baptist, John the Witness, katulad ng sinasabi niya kanina, to prepare the way of the Lord, di ba? Pero ano ang way of the Lord na ipiprepare niya? Okay? So sa Isaiah, titingnan natin yung fulfillment ng prophecy tungkol kay John the Baptizer at John the Witness. Isaiah 40 verse 2 saka 3. Speak tenderly to Jerusalem and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. Magsalita sa Jerusalem, pero tenderly. Why? Kasi sugatan na siya dahil sa marami niyang mga giyera. Okay, sana matapos na yung giyera niya, sana yung kanyang mga katampalasanan o kasamaan ay mapatawad na. At makatanggap na siya ng double for all her sins. Sa lahat ng mga nangyari sa kanyang trahedya dahil sa kasalanan niya, sana may panumbalik sa kanya yung mga nawala sa kanya. So, yan yung sinasabi ng verse 2. Speak. Tapos biglang, a voice cries. Sabi niya, speak to Jerusalem, speak to Israel, speak to the Jews. Diba? Backslidden sila, pero mukhang tama na yung kanilang
judgment, di ba? Kasi sila pinahirapan na ng nations. Pero sabi niya, speak to Jerusalem. At merong nagsalita. Merong nag-cry out, di ba? In the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Ito yung prophecy tungkol kay John the Baptist. Siya yung voice in the wilderness. Di ba? Preparing the way of the Lord. Making straight in the desert a highway for God. So, ano bang ibig sabihin nito? Di ba? Yung sumunod na mga verses, yun yung validation. Okay? So, making straight the crooked way. Di ba? Yung uneven ay gagawin niyang plain. Natulad ng sinasabi ng verse 4 at 5. Every valley shall be lifted up, and every mountain and hill be made low. The uneven ground shall become level. Sabi niya, and the rough places a plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. So, nandito yung gagawin ni John the Baptizer at John the Witness. Di ba? Siya ay maghahanda ng daan ng Panginoon. At para bang ang sinasabi dito is physical na daan. Sabi niya diyan, every valley, yung mga mabababa na lugar, sabi niya ay tataas. Okay, para mag-level sila. And every mountain shall and hill, bawat burol at bawat bundok ay papatagin. Sabi niya, the uneven ground shall be leveled. Yung baku-baku, ili-level sila. Di ba? Parang i-spaltuhin at level na, di ba? Alam ni Pastor Joey yan. And the rough places a plain, yung mga hard na lugar ay papatagin din. Ganun din yung gagawin. Pero hindi lamang ito nagpapatungkol sa daan. Kundi nagpapatungkol ito sa mga tao at puso ng mga tao. Kasi kung natatandaan natin yung parable of the sower, yung talinghaga ng mag-ahasik, di ba? Na yung hinahasikan o tinataniman ng salita, kasi yung itinatanim na seed doon ay yung heart ng tao. Mga tao yung tinaniman. At isa sa mga tinaniman ay yung daanan, di ba? Daanan na mga tao yung na unbeliever, di ba? So, ang sinasabi niya actually dito sa verse 4, every valley shall be lifted. Yung mga mabababang mga tao itataas sila. Yung mga mapagmataas naman ibababa sila. Yung mga taong maraming rough edges at saka mga hard, gagawin sila ng mga plain. Aayusin sila yung mga tao, sabi niya. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. Hindi lamang yung first na pagdating ng Panginoon ito, kundi yung second na pagdating ng Panginoon. Kasi makikita na siya ng lahat ng mga tao. Diba? And the mouth of the Lord has spoken. At paano nagsalita ang bibig ng Panginoon? Sa pamamagitan ng the one who cries in the wilderness. Yung witness of God, yung baptizer of God. Diba? Yun yung gagawin niya sa mga tao. Iahanda niya sila para sa pagdating ng Panginoon. Yung first ay si John the Baptist, John the Witness ang gumawa sa first coming ni Jesus Christ. Sino ang gagawa sa second coming ni Jesus Christ? Yung katulad ni John the Baptist at Witness. Filled ng Holy Spirit, at sila din ay sent to preach the good news, to believe and to obey the gospel. Diba? Sa Luke 1 verse 15 to 16, for he will be great before the Lord, and he must not drink wine or strong drink. He will be filled with the Holy Spirit, and even from his mother's womb, and he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. Nandito naman yung pagsasalita ng isang angel kay Elizabeth sa nanay niya. At sinasabi ng angel na kung sino si Juan Bautista. Sabi niya diyan, siya ay magiging dakila sa Panginoon. Okay? He must not drink wine or strong drink kasi siya ay Nazarite. Di ba? Parang si Samson. And he will be filled with the Holy Spirit from his mother's womb. Imagine that. Di ba? Siya ay filled ng Holy Spirit. Pero saan siya na filled ng Holy Spirit? Nung baby pa siya sa loob ng sinapupunan ng nanay niya. Wow! Di ba kakaibang experience? Paano yun? Wala na, hindi na yun mauulit. Siya lang yan. Di ba? Nag-iisa lang siya. Dahil sa kanyang gagawin. Pero I want to talk about yung mga taong ipinanganak sa Panginoon at na-feel sila ng Holy Spirit na parang hindi nila alam yung madaming mga bagay sa sanglibutan. At nung lumaki na sila, nag-isip sila, naku, nalugi ako kasi hindi ko alam to, hindi ko alam yan. No, you are not. Hindi ka lugi. Diba? Ikaw ay filled ng Holy Spirit, ikaw ay pinanganak sa Panginoon, ikaw ay lumaki sa Panginoon. So bakit iniisip mo na nakakaingit yung mga taong nasa sanglibutan na hindi nila nakilala yung Panginoon early on sa buhay nila, di ba? Huwag mong kainggitan sila kasi katulad ni Juan Bautista, mayroon kang malaking katawagan. If you are born in the Lord, filled with the Holy Spirit early on sa buhay mo, katulad niya, you will turn many of the children to the Lord. Yun yung calling na meron ka.
di ba? Yun yung i-focus mo, i-focus yung sa sanglibutan at yung iba pang mga influences ng mga taong unsaved at unbeliever, kundi i-focus mo yung sarili mo, bakit ka filled ng Holy Spirit sa maagang edad mo, di ba? Kasi katulad ni John, ikaw din ay called to turn many of the children, convert many of the people to God. And he will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared. Ito yung gagawin ni Elijah, ni John the Baptist. Katulad ng ginawa ni Elijah, kinonvert niya yung mga tao. Di ba sa 1 Kings chapter 18, kinonvert niya yung mga tao na dinaya ng maraming mga false prophets. Okay? Mga false Christ, false son of gods, o kaya owner of the universe. Di ba? Owners of the universe. So, kinonvert niya sila. Yung mga disobedient ay ginawa niyang obedient to make ready for the Lord a people prepared. So, ang inihahanda dito na way ay yung mga tao upang pagdating ng Panginoon, tatanggapin nila yung Panginoon at tatanggapin sila ng Panginoon. Magiging tanggap-tanggap yung Panginoon sa kanila. Otherwise, mamimiss out nila yung pagdating ng Panginoon at it will be doomed for them. Hindi sila masisave. So, we are preparing the people if we are witnessing to them. Kapag nagpapabaptize sila, nagre-repent sila, tumatanggap sila ng Holy Spirit, that's a preparation for the meeting with God, di ba? At yung God na dadating eventually si Jesus Christ sa panahon natin. There's a second coming. Either sa time ng kamatayan natin yan, o kaya naman sa time ng pag dumating si Jesus Christ at nadatnan niya tayo dito. So, we have to be prepared. Kinakailangan din natin i-prepare yung iba. Okay? That's why we have to witness to them. Voice of truth ang voice in the wilderness. O yung witness voice. Luke 3 verse 1 at saka 2. Tungkol kay Elijah ulit. Sabi niya dyan, Elijah si John the Baptist, in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, his brother Philip tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene, during the high priesthood of Annas and Caiaphas. Nandito yung iba't ibang mga mahalagang mga tao sa society, sa religious side at saka sa political side, na nung time na ito sila yung mga sikat na mga tao. Nandyan yung Caesar o presidente, nandyan yung Pilato o Pontius Pilato na gobernador. Si Herod ay tetrarch, di ba? Tetrarch si Felipe, ganun din si Lysanias, at si Annas at si Caiaphas ay priesthood. Mga matataas na mga tao at sikat na mga tao, mga kinagigiliwan ng mga tao at sila ay mga kinaiinggitan. Pero anong pagkakaiba ni John? The word of God came to John, the son of Zechariah, in the wilderness. Kasi sa wilderness, nandun yung happening with God. The word of God, di ba, came to John. And the word was made flesh. Dumating yung word kay John. Okay? Yung preaching ni John ay tungkol sa word, tungkol kay God, tungkol kay Jesus yung pinipreach niya. At yun yung mahalaga, hindi yung kalagayan natin sa lipunan, yung ma-attain natin sa ano pa mang paraan. Kahit nagaan ito kahalaga sa ating natural, temporary life. Pero sa ating spiritual, eternal existence, meron tayong calling na mas malaki. The word of God came to you. Kapag ikaw ay saved at filled ka ng Holy Spirit, yun yung dahilan kung bakit binabasa mo yan. Kasi naiintindihan mo yung God, naiintindihan mo yung mensahe niya at dinadala natin siya. Sa katulad ni John, the witness and the baptizer. Tayo din ay mag-witness, magbabaptize tayo ng mga tao. At kapag hindi nangyayari yon, we have to make that happen. Why? Kasi tayo ay witness. Nagsisimula tayong tumigil ng witness kapag tayo ay filled ng Holy Spirit, kapag hindi na tayo nagsasalita tungkol sa God, para maniwala sila, at yung personal na repentance ng mga tao, at baptism nila at iba pa. Diba? Water at spirit at iba pa. So, the word of God came to John. That's why he became the voice of God in the wilderness. Okay? Yan yung the voice in the wild. Di ba? Nandun siya sa wild. Kumpara sa sina Pilato, sina Tiberio, etc. etc. Pero ano ang kanyang ini-enjoy? The word of the Lord. Merong mas higit na pagpapala doon. Okay? Kaya huwag nating tingnan yung kawalan natin sa sanglibutan.
Pero yung kayamanan natin sa Panginoon at sa salita niya, yun yung ating titingnan, ladies and gentlemen. Di ba? So, voice in the wilderness, isa siyang idiomatic expression ng ibig sabihin, hindi sikat, di ba? Hindi ka pinaniniwalaan, hindi ka binabaliwala ka. Kasi hindi ka yung pangkaraniwan, hindi ka yung common, hindi ka yung majority. Ikaw yung minority. At super minority ka kapag sinabing voice in the wilderness. Hindi ka paniniwalaan. Hindi dahil sa unbelievable ka, I mean yung incredible, no. Ikaw ay hindi ka panipaniwala. Okay? Yun ang ibig sabihin ng voice in the wilderness. Pero, katulad ni John, di ba? Nasa kanya yung word of God at ang salvation for the people. John 1 verse 15, John bore witness about him and cried out, "This was he of whom I said, he who comes after me ranks before me because he was before me." Nung nakita niya si Jesus, sabi niya, yan yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? Na dadating bago pagkatapos ko at mas mataas siya kaysa sa akin. Okay? Dahil nauna siya sa akin. Kahit na nauna ako sa kanya na ipinanganak siya sa laman, okay, so yung panganakan sa laman, yung birthday, nauna ako, pero nauna siya sa akin kasi siya ay God bago siya maging tao. Nasa beginning na siya ng lahat bago siya maging tao. Diba? So, naiintindihan ni John yun, na kapag titingnan, mahalaga siya, diba? Dahil ipapakilala niya si Jesus, ipapakilala niya yung God, ipapakilala niya yung gagawin at pagliligtas ng God. Pero, hindi siya sa anumang paraan, hindi siya lalaki, hindi siya mas dadakila, kundi papadakilain niya yung mas dakila na talaga sa kanya, yung God. Okay? Kaya nga sabi niya sa John 3 verse 30, He, Jesus, God, must increase, but I must decrease. So, yun yung ating gagawin bilang mga witnesses. Ipapakilala natin si Jesus, magti-testify tayo tungkol kay Jesus. If we're not doing that, hindi tayo magiging Christian na totoo. Diba? Kasi every Christian, yun yung dahilan kung bakit sila naging Christian in the first place. Diba? Na-filled sila ng Holy Spirit. Christian sila. Ibig sabihin, nasa kanila yung anointing, yung Holy Spirit, para mag-increase, dumakila yung Panginoon kahit na sila ay mawala, ma-out of the picture. Kasi yun talaga yung gagawin natin. Okay? So eventually, anong nangyari kay John at sa mga witnesses ng una? John also was baptizing at Enon near Salim because water was plentiful there and people were coming and being baptized. So if he's not preaching and witnessing, he's baptizing. Until yung buong buhay niya, witnessing, preaching, discussing, explaining, answering. Pagkatapos nun, nagbabaptize siya until he was put in prison. And in prison, yun na yung end ng buhay niya. Sabi dito sa dulo ng buhay ni John the Baptist. Sabi niya, Matthew 14 verse 10 to 11, he sent ito si Herod yung kalaban ayaw sa kanya, ayun yung kanyang testimony. He sent and had John beheaded in the prison. So siya ay kinulong at pinaglalaroan siya at eventually nag-trip yung isang bisita ni Herod nung sinabi ni Herod, anong gusto nyo? Bibigay ko kahit ano. Gusto namin ng ulo ni John the Baptist kasi na-offend sila sa kanyang preaching. And his head was brought on a platter and given to the girl and she brought it to her mother. Kahit na ayaw ni Herod na gawin yon, pero kasubuan na. Kasi just to save his face, kasi sinabi niya. So, pinapugutan niya ng ulo si John. Was that a tragedy? Well, at first glance, di ba? Ito ay tragedy. Pero tapos na yung kanyang calling. He made Jesus Christ known. Dumakila si Jesus Christ sa kanyang pangangaral. At yun dapat yung ginagawa natin as a witness, di ba? Dumakila yung light, dumakila yung life, makita at malaman yung Creator at yung God na nagkatawang tao. He must decrease. At we will be decreased even to the point of being killed for Him. Kasi yun yung ibig sabihin ng witness in the first place. Di ba? Matthew 11 verse 12. Ano ang resulta ng kanyang voice in the wilderness? From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence and the violent take it by force. At nandito yung violence against the kingdom of God. At ang representative ng kingdom of God ay si John the Baptist. At meron siyang persecution at eventually pinatay nga siya dahil sa kanyang pangaral ng
kingdom of heaven at yung entrance sa kingdom of heaven. Pero yung isa pang sinasabi ng verse ay, the violent take the kingdom of heaven by force. May mga dalawang reaksyon sa preaching at saka sa teaching ni John, being a witness of the kingdom of God. Ang una, may mga nasaktan at siya ay sinaktan. At palaging gano'n, di ba? May persecution kapag susunod ka, may persecution kapag mangangaral ka. Pero yung susunod na maganda naman is may mga maniniwala. At sa mga maniniwala, pag naintindihan nila, mag-uunahan sila. Magkakaroon ng stampede kasi malalaman nila yung kahalagahan ng tungkol sa belief of God at yung Savior na God na dumating at yung salvation na ibinibigay niyang libre. By believing, by repentance, by baptism in water, at by baptism of the Holy Spirit. The start of Christian life and Christian discipline, di ba? At the violent take it by force. Pipilitin nila yung sarili nila para maka-avail sila. Bakit hindi na nangyayari yun? Di ba? Hindi na nagkakaroon ng pagtanggap ng kingdom of God na parang nag-uunahan sila, di ba? Na para bang usong damit o usong gadget yun na naging libre at nag-uunahan yung mga tao. Katulad nung nangyayari, ito po ay video pero hindi na siya nag-play, hindi ko alam bakit. Pero ito ay video tungkol sa chaos in Afghanistan. Di ba alam natin yung nangyari nung nakaraan at hanggang ngayon nagpapatuloy yung pag-take over ng Taliban sa government ng Afghanistan pagkatapos umalis yung mga Americans at yung mga tao na nakakaalam ng rule ng mga Taliban na ito ay magiging ruthless, magiging mga mararahas sila sa mga babae, mararahas sila sa naging mga pro-western na mga tao doon. Eventually gusto nilang umalis. At kahit na mahulog sila sa eroplano, nakita natin yun, nagtatakbuhan, yumakap sila sa mga sides ng mga eroplano at yung iba nga nahulog pa, di ba? Why? Kasi sila ay nakakaintindi na ng kung ano yung kalagayan nila. Bakit? Kasi merong nagsabi na ang mga Taliban ay papatayin sila. Nandun sila sa danger at naghahanap sila ng salvation. Kung makita na lang ng mga tao na kinalalagyan natin na ang pinaka-problema talaga is not COVID. Meron pang problem deadlier than COVID at worse than COVID. At yun ay yung problem of sin. At kapag naintindihan nila, lalabas yung mga tao. Maghahanap sila ng Savior at maghahanap sila ng antidote. At ang antidote ay salvation. But we have to be the witness doing that. We have to be the herald, the preacher, diba? At the teacher upang magkaroon sila ng faith sa God, tatawag sila sa God, at ang God bibigay sa kanila ng salvation by sending the Holy Spirit to them. Diba? Yan yung mangyayari eventually. Yan po yung a voice in the wilderness na discussion. Call of a witness, John the witness, John's testimony, and the voice in the wild. Ikaw ay nasa wilderness pa din, na sanglibutan. Very dry, walang pinapangakong life ang sanglibutan, darkness. Pero nandito yung light na dadalhin natin. Huhugisan natin dahil sa preaching natin. Huhubugan natin yung God na nagkatawang tao. Yung boses ay magdadala ng word. At yung word na ito ay yung God na nagkatawang tao eventually. At eventually, magsisave sa mga tao kapag paniniwalaan nila at susundin nila. So, ayan yung ating gagawin. Yan yung ating pagkatawag. Katulad ni John the Baptist, we are the voice of the gospel. The voice of truth, of salvation, of preparation, of faith. So, yan po yung witnessing perspective on the calling of John the Baptist and our calling, a voice in the wilderness. Mag-pray po tayo lahat. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong salita. Marami pa pong pwede namin madiscover sa salita mo. Gawin mo kami, Panginoon, na hindi mawala ng gana sa iyong salita, bagkus lalong-lalo na, Panginoon, kapag wala kami ginagawa sa mga pagtitipon na ganito, ay puntahan namin hindi lamang yung aming fellowship na magkakasama, worship sa iyo, kundi yung salita na pwedeng dinidiscuss at ang mga salita na pwedeng naiintindihan namin ng mas malawak, mas malalim. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong ganito na pinagpapala mo kami sa lahat ng aming mga pagtitipong katulad nito. Saan man yung mga pagtitipong ito, na ikaw ay pinupuri at worship at ang salita mo ay ipinapangaral. Lahat kami nagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, huwag po natin kalilimutan yung ating pagkatawag. Okay? Tayo'y witness muna and then baptizer next. At magpapatuloy na ganoon yung ating buhay.
itinataas sa Panginoon, we must decrease, he must increase. Padakilain natin yung Panginoon dito sa panahon natin na tila baga nakalimutan na siya. Nasa atin yung katawagan na ito. Okay. So, communion follows po. Maraming salamat.